part 2 ng Once Saved, Always Saved, or OSAS. So, OSAS dos ang usapin natin, no? Yeah. Verse po na pagkukuhanan natin pag-aaral is John chapter 10, verse 28 and 29. So po itong magandang talata, no? Ipapaliwanag sa atin, no? Pinapakita niya directly na ang kaligtasan po ay hindi na po mawawala sa atin. Sabi po natin, sabi po diyan, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin. Inuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw inuman sa akin. Bago po tayo patuloy, tayo po muna ay pinalangin. Diyos, kami po ay humihiling ng tulong po ninyo. Pag-unawa ninyo po mga salita sa isa na napakahalagang paksain patungkol po sa kaligtasan. Ito pong dahilan ng inyong pong kamatayan po sa krus. Bigyan po kami ng kaligtasan, katauran sa aming kasalanan at buhay wala hanggan, kaya mararapat lamang na ito po ay aming matutunan ng malalim Panginoon upang mapanghawakan namin sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin kailangan sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ayan. Noong nakaraan po ay tinalakay ko nga po yung itong Once Saved, Always Saved, no? Part 1 po nito. Kasi malalim pong paksa nito, no? Sa Teriology. Tapos ito pong paksa na eternal security or once saved, always saved. At gumawa po tayo ng acronym patungkol po doon. Kinuha po natin doon sa Juanes, no? Ganapin yung acronym niya, no? Tinalakay ko po noon yung obedience of Christ, not ours. Kaya po tayo naligtas, nakanda natin, hindi po dahil sa ating ginawa, no? Hindi sa ginawa ng Panginoon Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. So, ang pag-maintain din ng kaligtasan ay hindi nakabase sa ating ginagawa, no? Kundi sa perfectong kaligtasan ginawa ng ating Panginoon Jesus doon sa krus. Yung pangalawa po ay a new life in Christ. Your new creation. Tayo po'y bagong nadalag na sa harapan po ng Diyos. Meron po tayong bagong kalagayan, spiritual na kalagayan. Mula sa pagiging patay, dahil sa ating mga kasalanan, tayo po'y binuhay na. Dahil kay Kristo, ang sabi nga po doon, sa Ephesians chapter 2, tayo po ay nakaupo na. No? Pinaupo kasama ni Kristo sa kalangitan. Meron tayong magandang kalagayan sa harapan ng Panginoon. Letter C po, ang binigay po sa atin is complete salvation. Bakit po complete? Ang problema ng kaligtasan ay kasalanan, kaya hindi natin matatamo. Pero, dahil po sa kamatayan ng Panginoon Jesus, yung kasalanan po ng isang taong sumumpalataya sa Panginoon Jesus is totally wala na po yan. Wala nang magiging problema. Past, present, even the future. Yan po ay sinolve na ng kamatayan ng ating Panginoon Jesus. At letter E, eternally secured. Secured sa pag-ibig ng Panginoon Jesus, secured sa kamay ng ating Panginoon, at secured dahil po sa banal na Espiritu. Yun po yung pinalakay natin. Ngayon, yan po yung pinakita natin mula sa salita ng Diyos, no? Ng kaligtasan po ay wala ng katapusan. No? Banggit nga ng kapatid na doon sa likod, wala na yung expiration. No? Wala expiration. So, stay po, pag tinanggap mo po ni Jesus, bibigyan ka ng Diyos ng kaligtasan, buhay na walang hanggan, no expiration. Pero,
lang po ay ganito. Kung yan po ay talagang wala nang problema sa kaligtasan, bakit meron pa rin ayaw maniwala ng taong nagpaligtas na sa Panginoon Jesus ay hindi na Dalawa, bakit kumukontra sila sa osas at tinatawag pa rin nila ito po ay turo ng demonyo. Marami po kayo, papanood po yan sa mga sa YouTube, no? Video, no? Na turo ng osas ay hindi biblical, turo ng demonyo at ano pong sasabihin. Parang sinabi mo na kapag ka ikaw ay forever saved or eternally secured, pwede ka nang gumawa ng kasalanan. Wala po tayo tinurong ganyan. Kasi kung ganyan mangyayari, wala na pong laman itong church na ito. Di ba? Kung church pa ba kayo rito, kung alam niyo yung katabi ninyo, merong bisyo, hindi na, di ba? Kung alam niyo po yung tumatayo dito, merong, halimbawa, pangalawang asawa, church ka pa rito? Hindi na. Kasi hindi po tinuturo dito yun. Na pwede ka na gumawa ng kasalanan kapag ikaw ay ligtas na. So, totoo po, ito ay hindi simpleng pagkontra na ginagawa nila kasi gumagamit din po sila ng mga talata mula sa Biblia. Kaya nga po pagka ikaw, hindi mo alam itong mga talatang ginagamit nila, hindi ka rin malalim sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pag binasa mo yun, narinig mo sila, ay, totoo nga, doon nawawala ang kaligtasan. Hindi po gano'n. Kaya po, meron tayong dalawang talatang pag-aaralan ngayon para po maunawain natin paano natin i-review, paano natin lubos na intindihan yung mga talatang ginagamit nila. Pero bago po yun, meron po akong bagay na gustong tingnan natin tungkol sa mga hindi naniniwala sa osas. Dalawang bagay po. Una, yan. Ang mga nagtuturo na hindi totoong osas ay nakabase pa rin ang kanilang kaligtasan sa faith plus works. Yun po yung totoo dyan. Okay? Yung mga ayaw maniwala sa osas, nakabase pa rin yung kaligtasan nila sa faith plus works. Ibig sabihin, yes, may faith ka, pero para hindi mo wala yung kaligtasan mo, kailangan mo gumawa, pag-contain. No? Huwag ka na magkakasala. Pwede ba yun? Pwede ka na bang hindi magkasala? Hindi. Mismo nga pinag-aralan natin noon, kahit Christian ka na, magkakasala ka pa rin. Okay? So yan po. Ang tinuturo po natin, no, ay ito, faith in Christ alone. Hindi po faith plus works. Faith in Christ alone is equal to, salvation. And produces good works. Nasaan po yung good works? Nakabit ba ng faith? Para magkaroon ng salvation? Hindi po. Yung faith mo ay Kristo, yun ang magiging dahilan para ikaw ay maligtas. At dahil ligtas ka na, ikaw po ay, nagawa po ng mabuti, maglilingkod ka sa Panginoon. Biblical ba yan? Yes. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Lagi natin kinukuha yung 8 and 9. Hanggang din ang kapunin natin yun. Dito po, maliwanag at kaligtasan ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Ibig sabihin po yan, andyan rin naman yung paliwanag kung ano ibig sabihin yung kagandahang loob or biyaya ng Diyos. Sabi po yan, sa pangitan ng pananampalataya at gawa ba? Nakalagay bang at gawa? Wala no? Hindi. Tapos sasabi po dyan, ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa pangitan ng inyong sarili. Dahil ba sa iyong kaligtasan? Hindi pa rin. No? Hindi pa rin kaya nga po biyaya ng Diyos. Nanggaling po sa Diyos yung kaligtasan. Tapos ano po sabi? Hindi bunga ng inyong mga gawa. Gawa at pananampalataya? Hindi. Okay? Upang
ang sino man ay huwag magmamahal o magmamalaki. Maliwanag po dyan. Wala pong faith plus works dyan. Faith in Christ alone, magkakaroon ka ng kaligtasan. Kaya mapapansin nyo, ang ginamit na term, no, ay ano po? Naligtas. Ligtas na. No? Kasi pag faith plus works, kailan ka maliligtas nun? Ha? Pag faith plus works, kailan ka maliligtas? Ha? Hindi masasabi kung kailan. Kasi kailangan gawa ka ng gawa. Kailangan patunayan mo ng patunayan mo yung pananampalataya. O, di ba? Kaya nga nangyayari na, o simba tayo na, mabuwasan yung kasalanan natin. Eh, mali pa rin yun. Di ba? Kasi nakalagay yan. Hindi dahil sa inyong mga gawa upang walang malaki. Kaya yung isang tao, tatanungin ko, paano ka maliligtas? Kaya nga nagpapakabait ako eh. So pupunta ka doon sa langit dahil nagpakabait ka. Diba? So pag nagkita tayo sa langit, tatanungin kita, ba't ka nasa langit? Eh kasi ang bait ko eh. So naloko na. Diba? Naloko na. Hindi po ganyan. Doon po ay nasa Mindoro, meron isang lugar doon, Mangyan Village. Nagpatayo yung mga politiko doon ng mga bahay. Sino taga Mindoro dito? Parating po kayo doon, Mangyan Village. Patayo yung mga politiko doon ng mga bahay. No? Ang ganda ng CR. Ang ganda ng CR. Palibasa, sabi nung naglilinis, palibasa yung mga Mangyan, hindi marunong maglinis. Hindi marunong mag-CR ng yung CR na katulad ng sa atin. Meron lang sila ordinary CR. Naupo ka lang doon. Tapos ngayon, no? May tagalin sila na CR. No? May tagalin sila na CR. Tapos nakapangalan doon kung sino nag-donate ng mga bahay ng mga Mangyan doon. Alam niyo kung kanino mga pangalan? Mga politiko! Diba? Donated by. Yung nasasabihin ko sino yung mga politiko na yun. Oh? Pero yung iba ro, nakatanggap ng maleta. O ngayon, pagdating natin sa langit, ano sasabihin ng mga yun? Kaya po, pupunta rito. Kasi yung mga Mangyan Village, yung mga ganito, pinagawa ko po yan. O paano tayo? Anong pinagawa mo? Wala. Kaya po, hindi sa pangitan ng gawa. Ngayon, pagdating sa verse 10, ito nakakalito. Ito nalilito yung iba. Sabi rito, na pagkakain nila ng Diyos, ang sabi, nilikha sa pangitan ni Kristo Jesus upang ipuukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Ako naloko na. Ino mo, Kuya Tupi. Di ba? Halos ngayon paggawa ng mabuti eh. Di ba? Ano, nagulo na rin kayo, no? Di ba? Kalito naman yan. Tignan na lang natin. Ang sabi, kaya tayo yung pinili ng Diyos para sa atin ng unang. Ito, ayon sa context ng chapter 2, nagawa ba natin ito yung paggawa ng mabuti? Hindi! Di ba? Sabi nga doon sa umpisa pa lang ng chapter 2, tayo yung mga patay dahil sa ating pagiging mga kasalanan. O ibig sabihin, hindi tayo pumasa sa harapan ng Diyos dahil sa ating pagiging mga kasalanan. Kaya kung papansin nyo rito, tayo yung nilalang ng Diyos, nilikha sa panggitan ni Kristo Jesus. Ano pong tinutukoy niya? Naging bagong tao tayo dahil kay Kristo Jesus. Kailangan maging bagong tao tayo sa panggitan ng pananampalataya natin. Sabi po sa verse na kay Kristo Jesus. Ay, ibig sabihin, kailangan mo munang maligtas sa kakagumawa ng mabuti. Eh, nakakuha niyo po ba? Kasi pag tinanggap ko to, tapos, ano mangyayari? Eh, di magkukontrahan na yung verse na yan. Hindi pwede kong magkontrahan ng salita po ng Diyos. Ang sabi po dyan, kailangan mo munang maligtas, tapos gumawa ka ngayon ng mabuti. Kasi, yung po yung layunin ng Diyos sa atin, nung una, Panginoon.
Kaya lang, dahil makasalanan tayo, nasira po yun. Pero dahil kay Kristo, nabalik tayo. No? So, kailangan mo na po yun. Pangalawa, na prinsipyo o bagay, ang Bibliko, hindi niya kinokontra yung kanyang sarili. The Bible, tulad po ng sabi ko kanina, nakita natin, does not contradict itself. Isa po itong mahalagang pundasyon ng tamang pag-unawa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya po, pag sinabi po ng Biblia, katulad ng teksto natin kanina, John chapter 10, verse 28 and 29, hindi na sila mapapahamak. Meron na silang buhay na wala hanggan. Hindi na sila mapapahamak. So kapag ikaw, nagbalik ka sa Panginoon Jesus, mapapahamak ka pa ba? Ha? Mapapahamak ka pa ba? Mawawala pa yung buhay na wala hanggan mo? Ano po sabi doon sa John 10:28? Hindi na sila mapapahamak. Sabi pa ano, hindi na sila maaagaw sa kamay ng Ama at ng Anak. Ngayon, pipilit pa ganito. Hindi, paano kung ikaw yung maalis? Ha? Paano kung tatakas ka sa kamay ng Diyos? Eh, mas malakas ka pa pala sa kamay ng Diyos. Eh, hindi na lang sabi ko din. Di ba? Hindi na maagaw, tapos siya ang Diyos po ay makapangyarihan sa lahat. So, bakit ganun? No? Ngayon, meron silang mga verse na ginagamit para kontrahin nyo. Kaya po, pagka yung mga verse na yun, parang nagkukontra, halimbawa sa John 10:28-29, mahalaga po ito ay pag-aralan natin. No? Yung konteksto. Ano po yung sabihin ng konteksto? Yung mga nakapaloob na talata. Tingnan po natin ito, dito sa 1 Corinthians 15. Unang verse yan, dalawang verse yan. Medyo mahahaba po ito kaya bibilisan ko, bilis. So, naintindihan niyo po ba yung sinasabi ko? Masyadong mabilis eh. No? Actually, na-share ko na po ito doon sa ilang Bible study. Yung 1 Corinthians 15. Pero tingnan po natin. Ayan, 1 and 2. Ngayon, pinatatalas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking pinangaral. Na inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinana at pinihan. Sa panggitan naman ito'y, sinipin ko ligtas kayo kung matyagaan ninyo, iingatan ang salitang pinangaral ko sa inyo. Maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang paggawa. Anong ginagamit nila dyan? Ano dito? No? Nasabi, tingnan mo kayo ito. Nawawala yung kaligtasan. Ito pong naka-ball. Sabi niyan, sa pagitan nito'y ligtas kayo. Kung, sabi, matyagaan ninyo, inilingatan ang salita pinapakasalan. Pwede pa lang hindi sure sa kaligtasan. No? Sige, pag-aralan po natin ito. Pag-aralan po tayo ng inductive method. Tanong, sagot. Galing din po din sa verse na yan. Okay? Galing din sa verse na yan. Ang tanong, unang tanong, ano po ba yung salita ipinangaral sa kanila ni Pablo na dapat nilang ingat? Ano po yung salitang pinangaral sa kanila ni Pablo na dapat nilang ingat? Andyan din po yung sagot. Ay, pala, lumabas na yung sagot. Hindi ko magana animation. Ito pinadaya mo ko Kaya, yung iba, review. No? Para tuloy ako ng tanong ko, yung pala, dito na yung sagot kayo. Okay, ebanghelyo. No? Yan po yung salita ipinangaral ni Pablo. Sa English po, yan po yung good news. Yan po yung gospel. Okay. Ayon kay Pablo, yung aral na yan, tinanggap na rin yan. No? Yan din yung kanyang tinanggap. At nasabi dito, tinanggap ko rin yung mga taga-Corinto. Okay? So yun po yung ebanghelyo. Eh, parang tanong, ano yung ebanghelyo? Ha? Yung gospel. Ano yung ebanghelyo? O,
hindi. Pero nandun na sa verse 3. No? Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat, ang aking dinumang tinanggap. Di ba yung sinabi niya? Tinanggap niya rin noong una na siya namang ipinangaral ko sa inyo. So ano yung tinanggap niya? Yun yung Ebanghelyo. Sabi, ano po yung Ebanghelyo? Na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ay sa mga kasulatan at siya'y nilibing at siya'y muling binuhay na ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Ano pong tawag yan? Yung Ebanghelyo or good news o mabuting balita. Okay? Yan po yung pinangaral ni Pablo. Sa mga kapatid po, no, meron tatlong mahalagang aral yung o laman yung aral ng Ebanghelyo. Ano po yun? Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ay sa kasulatan. Ano po yung unang bagay? Pangalawa, siya po ay inilibing. Okay? Kasi may religion eh. Hindi daw namatay si Kristo eh. No? Pinalitan lang. No, hindi siya talaga naman pinalitan lang. Okay. At pangatlo, siya ay muling binuhay. Na ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Yan po yung tatlong laman ng aral ng Ebanghelyo. Pangatlo po, bakit po sinasabi ni Pablo na ligtas sa mga taga-Korinto kung mananatili sila sa mensahe ito? Bakit po kaya? Sapagkat, ganito po yun, no? So ito yung mensahe, kumpleto yung mensahe. Okay? Namatay si Kristo dahil sa ating mga kasalanan, inilibing at muling nabuhay. No? Yan po yung kumpletong mensahe po ng kaligtasan. Hindi po yung sinabi ni Paul sa Romans chapter 1. No? Nakapangyarihan ang Ebanghelyo ng Diyos, ang kapangyarihan niya para magligtas. Una sa mga Hudyo at mga Grego. Sapagkat ito rin po yung aral ng Ebanghelyo na inaral pa ng mga naunang nalagad sa kanya. Sila Pedro at sila Juan. Ito po yung nakalagay sa Acts chapter 2. No? At tinuro niya doon sa mga nakikinig doon si Kristo namatay. Inilibing at muling nabuhay. Pangalawa po, bakit sinasabi ni Pablo na ligtas sa mga taga-Korinto kung manatili sila sa mensahe ito? Sapagkat, nung panahon po na yun, wala pala yata dito yan. Pagkat nung panahon po na yun, pumapasok po sa iglesia ang turo na hindi totoo ang pagkabuhay na muli. Sa 1 Corinthians chapter 15, nag-deal siya sa subject, buong chapter po yan, tungkol sa resurrection. Sapagkat nga meron po pumapasok ng mga turo na walang resurrection. Sino po ito? Yung mga Sadduceo, ulit, parang pang Jesus, nandun na yan. Yung Epicurean philosophy, no? Gnosticism, at saka iba pang mga bagay. Ano pong common dito? Nakapokus po sila sa materialistic at ang mundong at makamundong buhay lang. Pangmundo lang. Materialismo. No? Hindi sila naniniwala sa mga spiritual na bagay. Katunayan, makikita natin sa verse 32, ito po, hindi lang po problema sa Corinto yan, maging sa Efeso. Sa Efeso, yung dinildi ni Pablo yung tungkol sa materialistic, no, na paniniwala. Sabi po doon mga filosofiya ganyan, let's eat and drink, for tomorrow we will die. Kumain na lang tayo. Uminom na lang tayo. Magsaya na lang tayo kasi bukas patay na tayo. Diba? So hindi sila niniwala sa pagkabuhay na pag namatay ka, ang paniniwala nila, tapos na ang buhay. Pagka ganyan po ng paniniwala, ay talagang natural. Sabihin nila, ay, magsaya na tayo nito. Total, pag namatay tayo, wala na. So magkalahin na natin magsaya. Ganyan po yan. No? Kaya ang nangyari po, sa pagpasok po nito sa iglesia, sa 1 Corinthians 15, verse 12 and 13, hindi ko na po na yan.
Marami na po ang naniniwala o marami na ang hindi naniniwala sa pagkabuhay na muli ni Kristo. Ano pong lalabas doon? Kung hindi ka na naniniwala na si Kristo ay muli na buhay, wala na si Kristo. Si Kristo po ay irrelevant na. Hindi na siya mahalaga. Kaya po, ang nangyari, ang ginawa po, ngayon kung ikaw po, ayaw mo nang maniwala na nabuhay na muli si Kristo, ano pong lalabas doon? Ligtas ka ba noon? Hindi, di ba? Hindi ka ligtas. Wala kang tagapagligtas eh. Nakililigtas. Kaya po, nagdin si Pablo, yung sabi niya, sa 1 Corinthians 15, kapag hindi tayo naniwala kay Kristo, walang halaga na. Ibig sabi nun, maliban na lang kung kayo'y naniwala ng walang kabuluhan. Talagang mawawala ng kabuluhan po. Pagka hindi ka naniwala doon sa pagkabuhay ng muli ni Kristo, hindi mawawala ng kabuluhan. Ito po. Yung pagsaksi, at pangangaral ng 500 tao, kasama ng mga lagat mo sa pagkabuhay ni Kristo. Ano po yung sabi ni Pablo dyan? Pagka hindi kayo naniwala sa pagkabuhay na muli, sinungaling kami. Di ba? Sinungaling kami. Pangalawa, walang kwenta na yung pamatayan ni Kristo. Yung po yung sinasabi ko kanina. Wala na ba si Kristo? So, no sense. Irrelevant na siya. No? Kaya sabi dun sa verse 19, kung sa buhay na lamang na tayo, ito, sumasampalataya kay Kristo, tayo ng pinaka-kawawa. Diba? Ano pa po? Letter C. Baliwala na rin po, wala lang kabuluhan yung ating pananampalataya. Anong sense na dito po kayo? Ha? Diba? Hindi naman pala totoo si Kristo na nabuhay na maguli. At pangapat, yung kapatawaran po ng kasalanan. Yung sabi po doon mananatili tayo sa ating kasalanan. Wala naglinis na kasalanan natin. So yung ginagawa po natin kasalanan, hindi naglinis, hindi po napatawad. Pero, ito po yun. Ibig na rin sabihin, gumawa na lang tayo ng kasalanan. Gumawa na lang ng kasalanan. Bakit po? Ito tayo, hindi naman natin babayaran yung kasalanan natin. Diba? Hindi tayo makakatulan ng Diyos kasi wala pa lang ulit pagkabuhay. Gumawa lang tayo ng gumawa na kasalanan. Ang lima, baliwala lang po yung pananampalataya ng mga namatay kay Kristo. So yung mga nauna, tulad nila Nanay Tipay, nagpakapagod pa po yan. Tuwing Sabado, naglilinis po ng chapel mo diba? Kung sayang lang, baliwala yung kanilang kamatayan. Nasaan na sila ngayon? Ha? Nasaan na sila ngayon? Wala na. Ganyan po yung paniniwala nila. Pag namatay, tsugi na, tapos na. At pumuli, wala na rin maniwala sa langit. Wala na langit. Diba? Ano pa kulang pang Jesus? Ako'y babalik sa aking ama. Bakit siya babalik? Kasi magbubuhay nga po siya muli. Tatayo ko kayo na, tahanan doon, at ako'y muling paririto para kunin ko po. So yung bagay na yan, itinuwid lahat ni Pablo dyan po sa 1 Corinthians 15. Kaya nga, kung hindi ka naniniwala sa pagkabuhay ng ni Kristo, ligtas ka ba? Ha? Ano yan tayo tanong? Kung hindi ka naniniwala sa pagkabuhay ni Kristo, si Kristo nagtiling patay. Lahat tayo nagtiling patay, wala na. Maliligtas ka ba? Hindi po. Lalo po, yung po yung sinasabing, manatili kayo sa inaral ko sa inyo. Ano po yung aral? Namatay si Kristo sa ating mga kasalanan, siya'y hinilibing at muling nabuhay. May katuwaan. Ang gusto nila, gawin mo na yung pangatlo. Nakuha po ninyo, ang gawin mo na yung pangatlo, hindi kami niwala sa pagkabuhay ng muli. So paano ka maliligtas? Dalawa lang yung laman ng Ebanghelyo. Walang laman, walang mensahe ng talib
kaligtasan. So, ang sinasabi ni Pablo, pag hindi nyo sinampalatayanan yung pagkabuhay ni muli, anong kaligtasan? Wala na po. Hindi po maliligtas. Ang totoo, hindi ka naniwalang kailangan mo na si Kristo niyan sa iyong buhay. Kasi nga, tsugi para si Jesus. At ang buhay dito lang. Sino lang kailangan mo rito? Pagka ang buhay mo dito lang sa lupa, pera na lang kailangan natin dito niyan. Di ba? Pera na lang. Wala na si Kristo. Wala na rin kaligtasan. Wala na rin langit. Yan po. Nakuha po ninyo? Kung ibig sabihin ni Pablo, kaya kailangan ang pinangahawakan ninyo kumpleto ang kaligtasan. Naniniwala doon sa mensahe ng Ebanghelyo. Pangalawa po, Hebrews chapter 6. Ito, medyo mahaba po ito. No? Okay, sapagkat tungkol sa mga niliwanagan, nakalasap ng kaloob ng kalangitan, mga nakabahagi ng Espiritu Santo, nakalasap ng mabuting salita ng Diyos, at mga pangyayari ng panahon darating. At sa kanya hiwalay sa Diyos. Sino po yung mga salitang ginagamit? Ano? Ay hindi na maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang pinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at nilalagay ng muli siya sa hayag ng kahihan. Sapagkat ang lupang umitit ng ulang madalas na lumalagpak sa kanya, ay tinutubuan ng mga daong pinakikinabangan ng mga iyon na dahil sa kanya ay binukit ay tumanggap ng pagpapalang mula sa Diyos. Dapat pa, kung namumunga ng mga tinig at tawag, tinatakwil at malapit sa sumpa, ang kanyang kahinatan ay sunugin. Suriin po natin ulit, inductive method po tayo. Ginagamit nila ito, sabi, kapag sila'y tumalikod sa pananampalataya, sila po ay mawawalan ng kaligtasan. Pag-aralan po natin. Ang tanong dito ay, kung yung mga Kristiyano yung tinutuko dyan, suriin po natin. Sino ba, unang tanong, ito may mga tanong po. Sino ba yung mga sinusulatan ng author ng Hebreo? Sabi po ng mga Bible scholars, ang sulat sa mga Hebreo ay para sa mga pananampalatayang Hebreo o mga Hudyo. Okay? Yan po yung purpose niya. So, ibig sabihin, sila po yung nakagis na nila yung Old Testament, pagsunod sa kautusan, pagsunod sa mga sacrifices, no? Pero naging mananampalataya sila. Okay? At actually, maraming ganyan. Isa na kasabay nila Pablo, ay nila Pedro, yan po yung mga inaaralan nila. Tapos, pangalawang tanong, ano ang tema ng aklat ng Hebreo? Ang tema po ng aklat ng Hebreo is the supremacy and sufficiency of Jesus. No? Ang tema po nito ay pagpapatibay ng pananampalataya ng mga Hebreo kay Jesus. Diyan siya po yung Mesiyas na kanilang hinihintay. Kaya kung ibig sabihin, kapag si Jesus na yung Messiah hinihintay nila, hindi na kailangan maghintay pa ng darating. No? Ngayon, kaya pinakilala ko yung sumulat ng Hebreo na si Jesus nakahihigit sa mga anghel, si Jesus po nakahihigit sa kay Moises, no? At sa mga saserdote at sa mga handog na saserdote. Kaya po yung kailangan ng supremacy. No? At sa kanilang pananampalataya kay Jesus ay sapat na kamatayan sa krus, once and for all, kaya yung lagi nyo pong mababasa dun sa aklat ng Hebreo, Hebreo chapter 7 hanggang chapter 10, lagi itong ginabanggit doon, once and for all. Matay si Kristo, minsan magpakailan man para sa ating mga kasalanan. Hindi katulad ng ginawang paghahandog ng mga saserdote. No? Kaya po, si Kristo ay sufficient para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Hindi na kailangan ng repetition ng paghahandog. So, kaya po nangyari, sinasabi po ng chapter 4, magtiwala sila kay Jesus. No? At huwag na magmatigas sa ulo para tumahin po nila yung kapahi. Ang punto doon, andiyan na si Jesus.
Sufficient siya para sa ating kaligtasan. Mas dakila siya kay Moises sa ating mga ninuno. No? Kaya kailangan niyo siya kailangan natin sumampalataya sa Kanya. Yun yung sabi sa mga Hebreo. Huwag nang magmatigas ang inyong ulo. Yan po yung sinasabi ko doon sa Hebrews chapter 4. Para magtamo kayo ng kapahingaan at ng kaligtasan. Huwag matigas ang ulo. Chapter 5 ay binalaan po sila tungkol sa tigasan ng ulo at mahirap turuan. No? Mahirap po silang turuan kaya matagal po yung pag-mature ng kanilang pananampalataya. Ngayon, mayroong pagtingin doon sa pananampalataya. Pananampalataya bang Kristiyano o pananampalataya kay Kristo? Magkaiba po yun. Ibig sabihin, yung ba kanilang pananampalataya kay Jesus, talagang buong-buo na. Okay? Buong-buo na. At yun yung nagiging problema kasi yun ang lalabas po sa Hebrews chapter 6. Ang sabi po rito, pagdating po sa chapter 6, ito na yung binasa natin kanina, no? Sa Hebrews chapter 6. Sapagkat, papaano pa magsisisi at manunumbalik ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Mayroong mga Hebreo, no? Na nagpakilala sila yung naniniwala kay Jesus. Pero sila po ay tumalikod sa kanilang pananampalataya. Sila po ba ay tunay na pananampalataya? Ligtas po ba sila? O nawala yung kanilang kaligtasan? O hindi talaga sila ligtas? Tingnan po natin. Titignan po natin, susunod natin mabuti kung paano diniscribe itong mga tao ito. Sabi po rin dahil po silang na-iwanan. Ang naliwanagan o illumination po ay ginagawa ng Holy Spirit. Ginawa rin po ng Holy Spirit sa inyo yan. Yung pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi malinaw sa atin dati. Diba? Pero sa tulong ng Banal na Espiritu, nagbibigay siya ng liwanag sa atin. Pero, ministry niya yun. Pero pansinin po niya, sila po'y naliwanagan. Hindi po sinabing sila po ay dating ligtas. Okay? Hindi po niya sinabi yun. Mamaya makikita po natin yun. Sa bandang huli, sinabi niya, pero tinukoy siya, ligtas kayo. Tignan po natin. Nakalasap ng makalangit na kaloob. Yan, nakalasap ng makalangit na kaloob. Wait, nakalasap ng makalangit na kaloob. Ang mga Hebreo po, natural po sa kanila yan. Dahil po sa kanilang relasyon o kaugnayan bilang bansa sa Diyos. No? Na talaga very special ang as a bansa, as a nation. No? Nagpapakita ang Diyos sa kanila, nagpapadala ng mga mensero, mga propeta. Yan. Naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Sa English, partakers of the Holy Spirit. Kayo mo ito nakabahagi sa ng Holy Spirit. Kaya sigurado Christian yan. Okay? Ang tunay na Kristiyano po, hindi lamang po nakakabahagi, kundi nakakaranas ng tinatawag po na indwelling. Okay? Indwelling. Tumitira mismo yung banal na Espiritu doon sa Kristiyano. Hindi bahagi lang, hindi part. Ang Holy Spirit tumitira sa iyo mismo. Okay? Sabi ko po rito, nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos. Sa English po ay tasted. No? Tasted, nakalasap. Doon po sa parable of the sower, ito po yung isa sa magandang paliwanag niya. Nabanggit po doon na salita ng Diyos ay tinanggap nung bato. No? Bumagsak doon sa bato. Pero sabi po ron, tinanggap niya ng may buong dala. Makakaiba po yun. Di ba? Dumating yung bato, yung bunyi, yung nasalita ng Diyos, kaya nang narinig niya, tinanggap niya ng buong dala. Wow, po. Tinanggap niya ng buong, Christian yun. Ganun po ba yun? Ha? Tinanggap niya ng buong dala yung salita ng Christian na? Hindi po. Ano po nangyari po doon? Yun po yung natalim sa batuhan. Dahil mababaw, natuyo po. Hindi po nagbunga. So hindi po sapat yung taste.
Hindi po sapat yung natikman. Hindi po sapat na nasayahan tayo sa pag-aaral ba. Di ba maraming ganyan? Pag mag-aaral ako ng Bible, saan ng pakiramdam? Hindi po ganyan. Okay? Pag nag-aaral ka ng Bible, matututo kang sumampalataya, lumalalim ka, hindi ka lang natutuwa, kundi natututo kang sumunod sa salita ng Diyos. At panghuli po, nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusan maayon sa panahong darating. Nakadama. Kapag narinig po na, dito madalas natin tinuturo po yung pagbalik ng Panginoon sa ulit. No? Second coming. Rapture! Na-excite pa kayo sa rapture? Yes! Yes! Yes, ganyan. Yan po yung sinasabi rito. Pero pag na-excite ka sa rapture, Christian ka na? Ha? Tingnan natin kung tama yung dahilan mo, bakit ka na-excite. Ang sarap ko ito, parang, wow! Diba? Uy, mawawala tayo. Diba? Imagine yun, no? Siguro siya mo ay iwan dito. Huwag ka ganun. Mamaya ikaw maiwan. Diba? Bakit? Baka mamaya kasi, no? Iniisip mo, kaya kasama sa rapture, kasi ma-attend ka sa PCBC. Diba? Mali po yun. No? Mas po dahil nasa PCBC kami. Pag nag-rapture dito, ako, makukuha din ako. Pero dapat damay-damay na. Hindi po gano'n. Katunayan, may isang religion na gano'n ang turo. Pag nag-rapture, pag ikaw nasa loob ng simbahan nila, pati yung building kasama eh. Alam niyo po ba yun? Pati yung building kasama. Kaya pag matulis yung dalagan mo. Okay? Kasama sa loob ng religion nila yan. Okay? Hindi po gano'n. Okay? Hindi po gano'n. Kaya kahit na-excite ka po sa rapture, pag yung pananampalataya mo, hindi ka kasama. O kaya, sabi mo, kasi yung mga kapamilya mo, pagka nagtema ng rapture, amen sila na amen. Yes, kasama ako. Sama na rin ako dyan. Diba? Alam mo, iwan ako dyan. Sabit na ako dyan. Pag nag-rapture, gaganyan ka ngayon, no? Diba? Hawakan mo yung gano'n. Wala akong makahawakan. Isang-isap mata po yung mali. Yung po yung sinasabi nito. Yes! Nakaka-excite ang tema ng rapture. No? Dahil ayon po sabi, mas magiging magindi yung panahon natin sa November. Magkakaroon super hindi nyo. Parang gusto mo talaga mag-rapture. Ano? Grabe, tataas na mga kuryente natin ito. Okay? Pero, hindi po ganyan. Kailangan yung pananampalataya mo tungkol sa rapture ay tama. Na kaya kasama sa rapture, kasi po, nandito na si Kristo sa puso. At ang pangalan mo nakasulat na sa aklat ng buhay. Nandito na ba? Yung pangalan mo kasi po, mag-roll call eh. Tatawagin po talaga yung pangalan natin isa-isa. Pero isang-isa pagkala mo mangyayari yun. At maririnig mo lang yung pangalan mo dahil nasa iyo yung Holy Spirit. Pag wala kang Holy Spirit, hindi mo maririnig yung tawag. Kasi biglaan po yun, hindi nga po malalaman ng buong mundo yun. Sa akin po yun. Kaya tanungin mo, nasa akin na ba si Kristo? Nasa akin na ba yung Holy Spirit? Pag wala ka dyan, huwag ka ma-excite. Matakot ka. Kasi may iwan ka. Kaya po, yan po yung sinasabi natin. Ngayon, yung sumunod po mismo ng Hebreo, ang nagpaliwanag na hindi talaga Christian itong mga ito. Verse 6, makikita po ninyo, hindi sila maaaring maakay sa pagsisisi. Hindi sila maakay sa pagsisisi. Ang tunay na Kristiyano, ano po? Pag yan po nagkasala, pag kaya po ay lumayo sa Panginoon, babalik at babalik sa Panginoon. Pero yung nag-apos kasi, yung lumayo sa Panginoon, magmamatigas palalo yung ulo niya. Verse 7 hanggang 8, pinapaliwanag po ron at tumanggap sila ng pagpapala. Yes, yung binanggit kanina sa 4 tsaka 5, tumanggap ng pagpapala. Di ba? Galing sa Diyos, galing sa salita ng Diyos. Pero kung sabi dyan, pero totoo, ang puso nila po mayroong tinig at gawa. Kaya walang tumututong tunay na pananampalataya.
At verse 8. Ang sabi pa susunugin lamang yun. Verse 9 and 10, ito, ang ganda po ng tono ng author eh. Ang sabi po doon, komportable siya. Sabi niya, kung kanina, hindi niya mabanggit kung ligtas itong nasa verse 4 o verse 5. Pero pagdating po ng 9 10, pero naniniwala ako sa inyo mga kapatid, na kayo'y ligtas. Ha? Ganun sinabi niya, na kayo ay ligtas. At dahil din sa inyong paglilingkod, tatanggap kayo ng ganti. Diyan po, kaliwang yan. Bibigyan niyo pa talaga? Yes! Patunayan, meron ako isang kakilalang ganyan. No? Naging Hebreo na siya. Mula sa pagiging Hebreo, nag-ugaling Hebreo. Kasama po namin siya kapag nilingkod sa Panginoon. Sabi, naging pastor ng church. No? Aral ng Bible School. Ano po nangyari? Nakapakinig ng aral ng mga Hebreo, mga Hudyo. Ngayon po, beses nag-post siya. Itong post niya, gulat ako. Ang dumating na Jesus ay hindi yung tunay na Mesiyas. Dahil kung siya yung Mesiyas, ang sabi niya, dapat ni-unify niya lahat ng buong Israel at pinayon niya yung templo. Kasi yun po yung Buddha. Kaya sabi niya, yung Jesus na dumating, peke yun. Hindi yun yung tunay na Mesiyas. Nakapagtaka, no? So ano pong nangyari to? Jesus X sa kanya. Wala. Pwede po talaga mangyari. At marami pa po tayong ibang kakilala na dati kasama natin sa church ngayon, tinutulong na nila, pinaniniwalaan nila, faith plus works equals salvation. Ito po yung tinatawag na balik ko nila ay apostasy. The best na po natin nililis kasi no? Apostasy. Pansinin niyo po mga kapatid. Ang apostasy po ay nangyayari sa loob ng church. Hindi po sa labas. Walang apostasy sa labas ng church. Ang nasa labas, unbeliever. Ang nasa loob ng church, professing Christian. Pero pag dumating yung mga pagsubok, dumating yung mga tukso, yung panlilinglang ni Satan, yung ibang mga turo pumapasok sa loob ng church, nagre-resulta po yan ng apostasy. Kaya po, tinuturo natin ito. Para gusto natin, pag nag-rapture, wala pong maiiwan. Madalas po, ginagamit kong halimbawa dyan, si Judas, di ba? Yan. Near, yet so far. Malapit kay Jesus, pero walang pananampalataya. Kaya ano po, pag-iwala kay Jesus. Umpisa pa lamang po, pakilipan na. Ang apostasy, umpisa pa lamang, hindi na po sila ligtas. Kaya maling sabihin na wala ang kanilang kaligtasan. Walang kaligtasan. Hindi nag-apply ang osa sa kanila. Kasi umpisa pa lang, wala na silang kaligtasan. Kaya kaibigan ko, magsigurado ka na sapagkat si Kristo po ay sufficient para sa ating kaligtasan. Siya lang makapagligtas sa atin. Wala na pong iba. Sumampalataya, ito po yung mensahe ni sumulat ng Hebreo. Sumampalataya kayo at magpahinga kayo kay Jesus at sa kanyang mga bilang pangwakas, 2 Timothy chapter 2 verse 13 and 19. Sa mga paborito kong talata, kung tayo man ay hindi tapat, siya ay natiling tapat pa rin. Sapagkat hindi niya maaaring itampil ang kanyang sarili. Pag kay Kristo ka na po.
Ang tema po ng 2 Timothy tungkol sa pagtitiis bilang isang Christian. Magtiis ka bilang kawal ni Kristo. Isang pa kailangan pagtiisan. Paborito ng iba, verse 15. No? Study the words diligent. Meron po talaga mag-aaral ng Bible. Naku, kung yan ang batayan, pag-aaral ng Bible, pupunta sa langit. Marami pong mahilang talaga sa akin. Tama ba? Ha? O, umami naman kayo. Pero, ang sabi po ron, kahit hindi tayo tapat, kahit minsan sa pag-aaral ng Bible, pero aral po kayo ng Bible. Si Kristo po ay mananatiling tapat. Ang sabi po sa verse 19, matibay ang pundasyon tinatag ng Diyos at do'y nakatapat. Nakikilala ng Panginoon kung sino yung sa Kanya. Bakit kayo makikilala? Kasi nga nasa inyo yung Holy Spirit. Kaya kilala ka na. Pakasunod yan pangalan sa aklat ng buhay. Kilala ka niya. Kasama ka ba? Baka mamaya, o ka na, hindi ka pala kasama doon. No? Pero kilala niya. Sabi pa dito, at ang bawal nagsasabing, siya'y sa Panginoon dapat lumayo sa kasalanan. Iyan po yung tinuturo na. Maaaring maraming malilito. Kung kasama natin siya sa church, pag ngayon bigla rin gano'n siya, posible, kasi niya. Pero ang Diyos, hindi malilito. Bakit? Kasi nasa Kanya ang banal na Espiritu. Kaya paalala po sa atin, paano kung nakabuhay ng kasalanan? Paano kung ayaw lumayo sa kasama? Didisiplinahin ka po ng Panginoon. Hindi na malungkot na ba? Didisiplinahin ka ng Panginoon. Kasi anak ka ng Diyos. Sabi sa Hebrews 13, ang kanyang anak, dinidisiplina niya. Kaya yung mga nag-apostasy, lumayo sa Panginoon, tapos okay pa rin ang buhay, hindi na anak eh. Hindi dinidisiplina. Pero kung tunay kang anak ng Diyos, mararanasan mo yung disiplina. Para ikaw, babalik ka sa Panginoon. At ma-enjoy ang kaligtasan, ibinigay po niya kompleto sapagkat hindi po niya yung binabawi. Didisiplinahin ka lamang ng Panginoon. Maraming salamat. Magandang tanghali po sa